Ah, sa isang iglap, lumabas din ang tunay na kulay ni Mayor Magalong, mga kababayan. Kung noon, natuwa tayo sa kanya, mga kababayan, dahil akala natin, kaisa natin siya, no? Sa pagsugpo ng napakalalang korupsyon sa ating bansa. Akala natin, mga kababayan, galit din siya sa korupsyon. Yung pala, parang bata yata ito ni Marcos, mga kababayan. Bakit? Di ba nagsagawa ho sila ng inspeksyon sa mga flood control project sa Davao City, mga kababayan? Sa kanyang pakikipaghuntahan at pagtanong-tanong sa mga taga Davao City, si Magalong, mga kababayan, hindi niya po kinaya ang naging sagot sa kanya ng mga taga Davao City. Tanong siya ng tanong. Ngayon sinagot siya ng mga taga Davao City at sinabi na noon kasi Duterte. Kaya talagang pinagaganda yung mga flood control project sa Davao City. Hindi na papabayaan, hindi nasisira kasi kapag may nakitang kaunting depekto, nire-repair ka agad. Ganyan kabilis. Umaksyon ang mga Duterte pagdating sa flood control project. Pero wala na Marcos na kasi. si Magalong biglang talikod, mga kababayan. Hindi niya kinayang marinig na unain ng mga taga Davao City si Gonggong Marcos. Nasasaktan siya, mga kababayan, kasi maaaring tuta ito ni Marcos. Nagpapanggap nga lang itong mamang ito. Oportunista, sinasakyan lang po itong issue sa flood control project para bumanguho yung pangalan niya. Para kunwari, masabi natin na concerned siya sa bansa at galit siya sa maanumalyang flood control project. Kasi nga, baka tumakbo ito sa pagkasenador sa 2028, mga kababayan, tandaan po ninyo yan. Ito yung video. Panoorin po natin, mga kababayan, kung paano po mag-walk out si Mayor Magalong sa kausap niyang taga Davao City na talagang hindi ho nagpatumpik-tumpik ng sagot, mga kababayan. Ayun, hindi kinaya ni Magalong, lumayas. Ito na po yung video, panoorin po natin. Ako sir, maintenance ko ng building, tag-iyan maintenance ko. So, iba naman, obra ka ng nag-obra din. Nag-obra? Nag-sabaw? Diba? Ang kailan ginawa ito? Nandito kayo. Ano ba? 19. Yung nagawa talaga ito, during Duterte. Parang Duterte pa, Doon hanggang sa doon. Hanggang sa kabila. During Duterte time yun. Maganda yun, di ba? Maganda. Pati doon, maganda lahat. Kaya magmula diyan kasi nag-umpisa itong so ito lang imbestigahan namin, hindi namin imbestigahan. Wala na, maganda na maganda doon Aayusin naman sana nila yan. Natin doon. Hindi nila napunta. Nauna na yung mga guba dito din sa baha dati. May mga din, nasira. Pero na-repair na. Hindi pa rin na-repair. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na si na Marcos na. Karoon po ang na, kanang ayoko manita. Kasi kayo. Biglang laya si Magalong, mga kababayan. Talikod ka agad doon sa kausap niyang mga taga Davao. Magalong, hindi ka pinapahiya ng mga taga Davao, ha? Nagsasabi lang sila ng katotohanan. Kung ano yung kanilang experience, kasi nga sila nakatira malapit sa flood control project na proyekto ng dating Pangulong Duterte. Panahon pa di umano ito, mga kababayan, ng pandemic, pinagawa o pinarepair ng dating Pangulong Duterte.
Siyempre, tumatagal ang panahon, alam niyo naman, ang mga bagay-bagay sa mundo, nasisira, nagkakaroon ng depekto talaga yan. Natural yan. Pero dapat, naroon ang pagmintina. Pag nakitang meron ng depekto, pinagagawa ka agad. Hindi na po binabagsakan ng pondo ang Davao City. Di ba? Ano pang maimimintina nila? Sa bagay, hindi naman po ganun kalaki ang sira at walang anomalya sa flood control project na yan, mga kababayan. Kaso nga, Bongbong Marcos na. Bongbong Marcos na, sabi ng taga Davao, mga kababayan, nung marinig ni Magalong yung pangalang Bongbong Marcos na parang pinapasaringan na nito mga taga Davao, lumayas yung kalbo. Lumayas, mga kababayan. Hindi niya maatim na punain ng mga taga Davao City si Bongbong Marcos. Nakapuna-puna naman talaga. Mayor Magalong, Sir, pagkakataon na namin ito mga Pilipino na manawagan sa'yo. Sa'yo kami mananawagan. Pabida ka di ba? Epal ka di ba? Sir, naknantutsa naman Huwag mo namang gawing tanga yung mga Pilipino, lalo na ang mga taga Cebu. Sir, wala sa Davao City ang sakuna. Walang baha sa Davao City nung pumunta kayo. Ang trahedya tumama po sa Cebu City. Doon po nagkaroon ng napakataas na baha. Kasi nga, ayon na rin kay Governor Pambare 4, nakita niya mismo na maraming mga ghost project na flood control project sa Cebu City. Pero bakit nariyan kayo sa Davao City, Mayor Magalong? Sir, Sir, nasa Cebu City po ang mga sira-sira, palpak, merong anomalya ng mga flood control project. Wala sa Davao, pero nasa Cebu po. Pero bakit nasa Davao kayo, sir? Talaga bang pinag-iinitan nyo ang Davao City? Hinahanapan nyo ng butas para ipahid na naman sa mga Duterte. Magalong, isa pa, Mayor Magalong, kung talagang concerned ka, kung talagang si Magalong ay magaling, o baka naman naggagaling-galingan lang. Sige nga, inspeksyonin nyo nga sa Ilocos Norte at sa Leyte na baluarte ni Martin Romualdez. Inspeksyonan nyo nga, sir, doon sa lugar na yon, sa dalawa na lugar na yan, sa distrito ni Sandro Marcos at distrito ni Martin Romualdez. Patunayan nyo nga sa amin, sir, Magalong, patunayan nyo sa amin kung talaga bang concerned kayo. Talaga bang totoo yung mga palabas mo, yung mga sarswela mo, yung mga drama mo, yung mga papogi mo, Mayor Magalong. Sir, meron na pong nagsiwalat na sa Ilocos Norte, meron ding flood control project na merong anomalya. Isiniwalat na po ni Chavit Singson. Etong Davao na wala namang nagsusumbong sa inyo na merong anomalya sa mga flood control project, siyang inuuna ninyo, mga animal kayo. Samantala, ang Ilocos Norte, baluarte mismo ni Sandro Marcos, meron nagsiwalat, pero nagbibingi-bingihan kayo. Di ba? Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Kunwari, wala kayong nakikita na mga hamon sa inyo ni Chavit Singson. Kunwari, wala kayong narinig na isinipubliko, isiniwalat ni Chavit Singson na merong flood control project na merong anomalya sa Ilocos Norte. Di ba?
Napapaghalata ka, sir, natuta ka rin ni Marcos. Meron kang iniiwasan magalong Sir, meron kang iniiwasan. Huwag mong iiwasan yung mga isiniwalat ni Chavit Singson. Patunayan mo ngayon sa mga tao na talaga bang ikaw totoo dyan sa mga ginagawa mong drama. Sabagay, drama lang naman kasi yan, sir. Nagdadrama ka lang. Para sa amin, ginagamit mo lang itong flood control na mga merong anomalya di umano dyan sa Davao para bumango ka sa ating mga kababayan. Opportunista ka Sinasakyan mo itong issue para magpakilala na si Magalong ay concerned kuno. Talaga ba? Sige nga. Magalong, hinahamon ka namin. Hinahamon ka ng taong bayan. Hinahamon ka. Ni Chavit Singson, unahin niyo daw po ang baluarte ni Sandro Marcos at Martin Romualdez. Pero pag hindi mo pinakinggan ang hamon sa'yo o pinagbigyan ang hamon sa'yo ng taong bayan, back ka rin sa paningin namin. Mabaho ka pa sa etchas ng pusa, Mayor Magalong. Sa madaling salita, himod wet packs ka rin kay Marcos. Mayor Magalong, sana isang araw, puntahan nyo ang baluarte ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Ipakita nyo sa taong bayan na talagang totoo yung ginagawa ninyo. At nang sa ganun, saluduhan at pasalamatan ka namin. Pero pag hindi mo ginawa, tae ka pa rin sa paningin namin. Ganyan kakabaho. Ano ba, mga kababayan? Eto pa isa. Matindi itong mga nalalaman ni Sal Panelo, mga kababayan. Meron siguro siyang nakausap o meron siguro nakapagsabi sa kanya, mga kababayan, na itong pinaka malapit na kaibigan di umano ni Bongbong Marcos, mga kababayan, nagbabala umano ito kay Bongbong Marcos na ayusin ang bansa, ayusin ang kanyang pamumuno at higit sa lahat, tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi kung hindi, maaaring hanggang Disyembre na lamang daw si Bongbong Marcos sa kanyang termino, mga kababayan. Nako, patay ka, Gonggong Marcos. Yari ka. Nagbabala na sa'yo kaibigan mo. Ito yung video, mga kababayan, panoorin po natin. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan hindi galing mo sa akin yan. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan. Galing yun sa pinakamalapit di umano na kaibigan ni Mark Rox, mga kababayan. Maaaring nakausap siguro ni Atty. Sal Panelo yung pinakamalapit na kaibigan ni Bongbong Marcos, mga kababayan. At sinabi yung kanyang babala sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Bongbong Marcos na pinagsabihan. Baka sinabi, pinagsabihan ko na, Atty. Sal, na pag di niya inayos, pag di siya gumawa ng mabuti, baka hanggang Disyembre na lamang siya. Nako! So, ibig sabihin, yung kaibigan ni Gonggong Marcos, mga kababayan, tatraydo rin siya. Pwede kayang ganun mangyayari, mga kababayan? Yung pinaka malapit na kaibigan niya, maaari kaya siyang saksakin patalikod, mga kababayan, traido rin.
dahil hindi na rin nagugustuhan ang kanyang pamumuno.